Maganda po yung atin pong topic for today dahil ito pong topic na ito siguro hindi po natin kadalasan naririnig in a Sunday service. Kasi ito po minsan kailangan po ituro ng mahaba. Kasi itong topic na ito is very extensive yung yung lawak nung pwedeng pag-usapan. Pero today, I pray na tayo po ay kausapin ng Panginoon. Just open up your heart sa Panginoon as you listen to His Word. Okay, let's start. John chapter 8, verse 32. Yan. Sabi po ng Panginoong Yesus, "And you will know the truth, and the truth will set you free." You will know the truth, and the truth will set you free. Ang Panginoon, ang ating Diyos, yan ang gusto niya na maunawaan natin at matanggap natin. Walang iba kundi yung katotohanan. Sabihin po natin lahat, katotohanan. Sabihin po natin lahat, truth. Okay? Kasi pag naunawaan mo yung katotohanan, yung truth, lahat ng bagay ay mauunawaan mo, malalaman mo. Magiging plain, simple sa iyo. Amen. Kaya, pag tayo po ay nasa Panginoon, ito po yung isang bagay na kailangan po nating hanapin, saliksikin sa Diyos, yung katotohanan ng lahat ng bagay. Dahil ito po ay matatagpuan lang natin sa Diyos, kasi siya ang lumikha sa atin. Amen? Now, meron po mga bagay sa buhay po natin, at dito sa mundong ito, na hindi pa po natin lubos na uunawaan because hindi natin nakikita. May mga bagay dito sa mundo o sa buhay po natin na kailangan po natin maunawaan yung truth. Okay? Kasi itong bagay na ito ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? I'm talking about there's a truth na kailangan po natin maunawaan. Ito po yung totoo. Ready na po ba kayo? Yes. That there is a world of visible and invisible. There is what we call a physical realm and a spiritual realm. Kailangan may background music para very dramatic ang dating. Meron pong physical realm, which is ito, yung nakikita natin. Nakikita niyo po ako, Lahat ng bagay na nakikita mo, yung sitwasyon mo, yung pag ikaw nasa bahay, yung pamilya mo, yung trabaho mo, lahat ng bagay na nahawakan mo, naririnig mo, naaamoy mo, nakikita mo, ang tawag dyan ay physical. Amen? Physical realm. Pero meron pong katotohanan na kailangan po natin makuha at maunawaan ngayong araw na ito na meron ding spiritual realm. Okay? Exciting po ito. Maniwala kayo. Exciting po ito. There are things that are invisible dito po sa ating buhay o dito sa ating mundo na kumikilos din. And today, yan po ang ating pag-aaralan. You see, we cannot afford to ignore and deny the truth about the spiritual realm. Hindi po natin pwedeng sabihin, ay, ano yan, di totoo yan. Ay, ano lang yan, pang pinikula lang yan. Pastor, marami napanood sa Netflix to, kaya hindi po. Ito po ay mababasa natin sa Bible. Ito po ay sinabi ng Panginoong Yesus. And this is something na very important. Why? Because what happens in the spirit affects the physical. It affects our lives. It affects our families. It affects our everyday life. Kaya hindi po pwede na ignorant tayo dito. Hindi pwede na, di ko alam eh. Okay? Kaya today, kakausapin tayo ng Panginoon. Now, question, what is the spiritual realm? Ano ba yung spiritual realm? Pastor, totoo ba yan? Hindi ba yan science fiction?
No? This is not science fiction, this is truth. Kaya ang sabi ng Bible, you shall know the truth, and the truth will set you free. Pag ito naunawaan mo, malaking bagay ito makakatulong sa iyo, ikaw ay magiging malaya. Amen. Ang spiritual realm is a world of the spirit, where spiritual things is more real or primary than the natural things or physical. Ang spiritual realm po, yan po yung lugar o mundo where it is invisible, where the spirit moves, no? At ito po totoo, it is more real than our natural world or natural things or physical things. Tingnan nyo, dito sa spiritual realm, dyan po natin pag-uusapan o dyan po yung level ng mga angels. Okay? Diyan po sila gumikilos, diyan po sila gumagalaw, yung angels, and also the demons. No? In the spiritual realm, nandyan din sila. In the spiritual realm or in the spirit, nandyan din po yung ating soul. Nandyan din po yung ating spirit. Ang tao po, no, siguro yung magandang example yung tao, tayo. Okay? Tayo po, we consist of three things. The physical, the spirit, and the soul. Amen? Yung physical, nakikita natin yan. Tingnan mo nga lang katabi mo, hindi pa ba kaluluwa yan? Pindot-pindutin mo, kurutin mo, yan. Physical pa yan, yan. Baka mamaya kaluluwa na yan, takbuhan na yan. Wah! Oh? Diba? Pag tinignan mo yung isang tao, it consists of the physical and the spiritual. Amen? Sino dito naniniwala meron kang espiritu? Meron kang soul. Kahit yung mga doktor, kahit yung mga scientists, sila talaga yung nagpapatunay na when a person dies, no, something happens, no? Nawawala talaga yung soul. Meron pong isang experiment na ginawa, nakalimutan ko na kung sino nag-experiment. Pinatunayan niya na there is a soul sa isang ang ginawa po nila, no? Pasensya na narinig ko lang no? Pero kikwento ko na rin. Hindi ko na-research ng mabuti. Ang ginawa po ng isang scientist, gusto niya malaman kung talagang merong soul yung isang tao. So, kumuha siya ng isang pasyente na malapit ng mamatay. Pagkatapos, lahat ng vital sign ay chinek nila. Tapos, tinimbang nila yung tao. Okay? Pagkamatay ng tao, nakita nila yung timbang nabawasan ng konti. Ng 20 grams ata or something. 20 grams. So, nabaffled sila na, ano yun? Ano yung nawala? Ano yung nabawas dun sa tao samantalang kamamatay lang ngayon? Amen? I don't know kung kayo po nakakapanood. Minsan, marami niya sa internet, no? Yung nagpapakitang kaluluwa. No, kamamatay lang, tumatayo yung kaluluwa, no? And all of that, no? These are things na kung saan ay sasabihin natin, ay, hindi, ano yan? Palabas lang yan. No, it's true. One time, nagkakwentuhan kami, doon sa bahay po namin dati, maraming nagpaparamdam doon. Okay, may kakwentuhan po ako sa labas. Tapos doon sa bahay po namin, meron daan ng daan. Tuwing titingnan ko, ewan ko na-experience, ang bilis. No, pagtingin mo, ang bilis. Pagtingin mo, ang bilis. So, ginawa ko doon sa kausap ko. Akala ko ako lang. Sabi ko doon sa kausap ko, tingnan mo doon sa malapit sa kusina namin. May dumadaan. Sabi kong gano'n. Sabi niya gano'n, huwag mo kong lulukoy na. Hindi, meron nga. Alam mo, pagtingin namin gano'n, dalawa kami mismo nakakita. May talagang taong dumadaan na gano'n. Talagang lumusot sa sa dingding. Hello? These things are something na kung saan ay kasabihin natin parang science fiction or napapanood lang natin, pero they are real. Because there is a spiritual realm na tinatawag in the Bible. Now, ano ba yung ebidensya natin na merong spiritual realm? Well, you see, ang Diyos mismo ang nagsabi, no, in John chapter 4, verse 24, sabi niya, for God is spirit. And so those who worship Him must worship in spirit
and in truth. Ang Diyos mismo, ang claim niya, He is a Spirit. Amen. So when God moves, He moves in the Spirit because He is a Spirit. Okay? John chapter 8:23, Jesus naman po ito. Sabi niya, Jesus continued, eto in the flesh, pero alam niya that there is something in the Spirit. Sabi ni Jesus continued, you are from below, I am from above. You belong to this world, I do not. Anong tinutukoy ni Jesus na yon? The Spirit. Okay? May mga tao na they just move, they just live dito sa physical, in the natural realm. Pero si Jesus, He knows na hindi lang ito yon. There is something else. Sabi niya, you belong to this world, I do not. Why? Because meron pang world na alam niya. And He moves there. Okay? So Jesus at yung Bible, pag pinag-usapan po yung kingdom of God, well, the kingdom of God always operates in the Spirit. Okay? The spiritual realm, listen, the spiritual realm is more real than the physical realm. Pastor, bakit? Bakit? Because the spiritual comes first before the physical. Bigyan ko yung example. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ano meron? Ano nauna? Ang Diyos, which is the Spirit. Amen? Nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang mga bituin, ang galaxies, ang lahat ng bagay na merong physical, nauna muna yung spiritual. May mga anghel na. May langit na. Naunawaan po ninyo? Kaya nauna yung spiritual realm o spiritual things before the physical. That is why it is more real than the physical. Kaya nga, listen, kaya nga itong mga bagay dito sa mundo, pati yung buhay natin, temporary. It won't last. Pero what will last is yung spiritual. Eternal. Eternity. Yan ang sinasabi ng Bible, yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga dapat tayo mga Kristiyano, tayong mga tao, huwag tayo masyadong ma-obsess sa mga bagay na physical. Why? Kasi hindi yan magtatagal. Papasok ka dun sa spiritual things, o spiritual kung saan ay eternity na. No? Minsan hindi natin nakikita yun. Pinagpapalit natin yung eternity, yung buhay na walang hanggan sa temporary na buhay dito sa lupa dahil gusto lang natin maging masaya at gusto natin masunod yung ating mga gusto. Amen. So naniniwala na kayo na mayroong physical, mayroong spiritual. You see, the Bible tells us not to be ignorant about the spiritual. Mahirap po maging ignorante pagdating sa spiritual things. In fact, it tells us to be aware. It tells us to operate in the Spirit. Sabihin po natin lahat, operate in the Spirit. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. The Bible says, huwag mong ipako yung mga mata mo doon sa mga bagay na nakikita. Bagkus, ang gawin mo daw, fix your eyes on what is unseen. That is the Spirit. Okay? Why? Because temporary lang ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero yung things of the Spirit, it is eternal. Amen. Kaya nga dapat alam natin to, kaya nga dapat matutunan natin to because many of us, kala natin face value, yan talaga, yun.
Kala natin yung mga nangyayari sa buhay natin, in the physical, kala natin, yan lang yun. Pero there is much more something na nangyayari in the spirit. And kailangan nyo ng ating makita. Ano ba yung nangyayari in the spirit? Amen. Now, hindi ibig sabihin na we're talking about the spiritual or the spiritual realm, ang hinahanap natin mumu. No? Hindi tayo ghostbuster. Let us not focus dun sa evil things, no? But let us focus on God because God is spirit. Amen? God is calling us to understand and operate on the things in the spirit because the spirit and the physical are connected. Konektado po yung spirit at yung physical. Okay? Kaya nga sabi natin, what happens in the spirit happens in the physical. And vice versa, konektado kasi yan. Amen. So, God is calling us today na maunawaan natin ito at mag-operate tayo in the spirit. Amen. Hallelujah. Now, in Ephesians chapter 1, verse 3, sabi dito, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Oh, ang ganda ng verse na yun. No? Yung blessing na ito, it's in the heavenly realms. We are blessed. At yung blessing po natin is our spiritual blessings. The question is, na-enjoy ba natin yun? Nauunawaan ba natin yun? Na-experience ba natin yun? Sayang naman, di ba? Sabi ng Bible, binuhos na nga sa atin. Ibinigay na nga sa atin. Kaya hindi natin ma-enjoy, kaya hindi natin ma-experience because we don't know. Meron palang ganun. Meron pala akong spiritual blessing. No, akala natin ang blessing lang yung pera, promotion. No, there are spiritual blessings. Now, ang tanong, paano natin makukuha yan? Paano natin makukuha yung spiritual blessing na binigay ng Diyos para sa ating lahat? No? We get them by faith. Sabihin po natin lahat, faith. Kaya alam nyo, napaka-importante sa isang tao na meron siyang pananampalataya. At alam nyo, yung pananampalataya, it operates in the Spirit. Ganun yun eh. That is why sinasabi ni Jesus, no? Faith. Sinasabi ni Jesus, faith. Tinuturo niya sa mga disciples, faith. At sinasabi ng Panginoon sa atin uli, faith. Why? Kasi yung faith, doon nagwo-work yun sa Spirit. Ito mo sabi ng Hebrews 11 verse 1. Now faith is confidence of what we hope for and assurance about what we do not see. You see yung faith, inaasahan mo yan. Sigurado ka pero hindi mo nakikita. It operates in the Spirit. Things unseen. Amen. Marami pong tao hindi nila alam na ganun yung faith. Ang faith talaga ganun. Kailangan, pag yan ginamit mo, no, gagamit ka talaga ng spiritual, na things sa buhay mo na kung saan, yung hindi mo pa nakikita, pero inaasahan mo, idideklara mo, paniniwalaan mo. Amen. And that is faith. At yan po ang gusto ng Panginoon. Amen. When we operate in faith, listen, when we operate in faith, we operate in the Spirit. Pag ikaw, lagi ka in faith, no? Sa trabaho, you operate in faith. Sa pamilya mo, you operate in faith. Everything na ginagawa mo in faith, then you are operating in the Spirit. Amen. Nagkakaunawaan kayo ni Lord pag ganun. Amen. Kasi because God is Spirit. Now, si Lord gumikilos in the Spirit. And so also is Satan. Kumikilos din siya in the Spirit. Gusto rin ni Satan, wag mo matutunan yung spiritual things.
Why? Kasi makikita mo, matutukoy mo kung nasaan siya. Okay? The devil wants us to be ignorant about the spiritual realm so that he will be untouchable. Hindi mo siya magagalaw, hindi mo siya wala kang magagawa sa kanya pag hindi mo alam yung spirit. Kaya sabi ni Satan, huwag mong pag-aralan niya, huwag mong tanggapin yung spiritual realm na spiritual things na sinasabi ni pastor. No. Sabi ni Satan. Why? Kasi ayaw niya. Ayaw niya na pag natutunan mo kasi ito, ayaw niya kasi na matutumbok mo kung nasaan siya. Or magkakaroon ka na ngayon ng access para labanan siya. Okay? Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi po, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Okay? Mag-ingat daw tayo. Bakit? Kasi si Satan, the devil, yung ating kaaway, ang totoo, he just walks around. He prowls around like a roaring lion, seeking, naghahanap kung sino yung kanyang pwedeng lapain, whom he may devour. Ganyan ang trabaho ni Satan. Ayaw niya na maunawaan mo the things in the spirit. Bakit? Kasi makikita mo kung nasaan na siya. Yung pagkilos niya, yung scheme niya, yung mga ginagawa niya, malalaman mo, maunawaan mo, at ayaw ni Satan yun. Why? Kasi siya aali-aligid palagi yan. Haali-aligid palagi yan. At naghahanap yan ng pagkakataon para ikaw ay maging biktima niya. Amen. Meron pong, ewan ko kung napanood nyo na po ito, meron po tayong video papanoorin. Meron pong, yung Brazil, taon-taon, meron po silang carnival na tinatawag. No? This time, meron silang carnival na, this time, ang kanilang itinaas si Satan. Gumawa sila ng mga float, patungkol kay Satan, minak nila si Jesus. Meron po silang ginawa na kung saan si Jesus, kinakaladkad ni Satan. Hinahampas ni Satan na ganun. Talaga pong binastos po nila ang Diyos. Binastos po nila ang Diyos. At ang itinaas nila, winorship nila si Satan doon sa kalagitnaan. Daming tao. Alam niyo nangyari? Pinarusahan sila ng Panginoon. Baha, no? Ang dami pong nasira, nawasak. During that time, no? I believe hindi pa ata tapos yung piyesta nila. Bumaha na. So, let's watch this. Olha como está a água aqui, ó. A água já cobriu ó, o vidro da frente, ó. Porque onde nós está aqui não tem nada tampando nós. A água vem forte, ó. Já desceu até gente aqui na água aqui, ó. Misericórdia. Só por Deus. Olha, Vanessa, olha isso, Vanessa! Vanessa, tu viu, Vanessa? Muito nervosa. Ganun ang ginawa nila. They worship Satan. In the physical, may nangyari. In the spiritual, meron din. Why? Alam niyo ba na si Satan, gusto niya wino-worship siya. Inggitero yan kay Lord si Satan. Gusto niya wino-worship siya. Pero itong totoo, si Satan, ang trabaho lang yan, steal, kill, and destroy. Winorship nila si Satan. Kala nila, okay yun, no?
wala namang gagawin sa Satan kundi mangwasak lang at pumatay. So ano nakuha nila? No? These things, no, minsan nakita natin, umulan kasi ng malakas. Kasi bumagyo eh. Kaya bumaha, kaya yan, maraming namatay doon sa Brazil. Talagang ganun lang ang buhay. Hindi. May nangyari in the Spirit. May nangyari in the Spirit. Tapos nag-ano na lang yan. Nag-reflect na lang yan in the physical. Naunawaan po ninyo? Hindi pwede na si Satan kumbaga i-worship mo ng ganyan, no? Isa-celebrate mo ng ganyan, no? The devil is no friend. The devil is no friend. He comes to steal, kill, and destroy. Okay? The devil will deceive us na okay lang maging masama. It's bad. Okay lang maging bad. Yan ang uso ngayon. Yung bad boy look, yung bad girl look. No? It is normal. It is acceptable. Yan ang ginagawa ng society ngayon. It's okay to be bad. No, 2023 na. Kailangan may angas ka. Kailangan kumbaga, salbahe ka. Hindi uso ang mabait ngayon. Yung mabait ngayon, naaabuso lang, kailangan salbahe ka. No. Hindi mo kakampi si Satan. Mukha lang, pero totoo, ang trabaho lang yan ay wasakin ang buhay mo. You see, pagkatapos mo mahulog, he will do what he knows best, and that is to steal, kill, and destroy. So don't be a victim. Si Satan, he works in the Spirit. He works in the Spirit. Okay? Ang nagiging, yung physical things na lang, yung physical na bagay, resulta na lang ng trabaho niya in the Spirit. Pag tayo po, alam po natin, naunawaan po natin na ang laban po ay in the Spirit. Kasi bago yan lumabas sa physical, meron muna nangyari in the Spirit. Kapatid, doon pa lang sa Spirit, alam mo ng labanan, kapatid, may iiwasan mo na ma-damage yung physical. Tingnan niyo po ito. Ephesians chapter 6, verse 12. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, that's the spiritual, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places, that's the spiritual realm. We must learn how to fight in the Spirit. Sabihin po natin lahat, in the Spirit. Kapatid, dyan ang laban talaga. Kadalasan kasi, nagre-react na lang tayo in the physical. Pero what is important is, kailangan in the Spirit pa lang alam mo na ganito yung ginagawa ng kaaway sa buhay mo, ganito yung ginagawa ng kaaway sa pamilya mo, sa anak mo, sa trabaho mo. At pag nalaman mo, alam mo dapat kung paano makipaglaban o makipagdigma. Hindi doon sa physical, hindi doon sa tao, kundi doon sa ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Amen. This is very important, church. Kasi malaking bagay ito, makakatulong ito para hindi na po kayo masaktan, mahirapan sa inyong buhay. Okay? Listen, the battle is always in the Spirit. Ang laban mo, kapatid, ay hindi sa physical, it is in the Spirit. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4. For though we live in the world, tayo yun, nasa mundo, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Meron tayong weapon. Meron tayong battle, kanina sinabi. It's in the Spirit. At meron din tayong weapon. It's also spiritual. Amen? Sabi ng Bible, don't wage war, no? Katulad ng mundo. Huwag ka daw makipaglaban o makipaggera katulad ng mundo. No. Dahil yung weapon na binigay sa atin ng Diyos is spiritual, not the weapons of the world.
Yung weapon natin, it has divine power to demolish stronghold. Question, how do you fight your battles? How do we fight our battles? Lahat tayo may kanya-kanyang battle. May battle ka sa asawa mo, may battle ka sa anak mo, may battle ka sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa workplace mo, sa karir mo. Kapatid, even sa sarili mo, meron kang battle. Question, how do you fight it? How do you fight it? Do you fight it in the physical? Na kung saan nakakasakitan kayo, nagsasalita kayo ng masasakit na bagay, ang nasasaktan yung tao, ang nadadamage yung pamilya mo. Diyan tayo naiisahan ng kaaway because mali yung ating pamamaraan. Amen. We need to fight. Dalhin natin yung laban natin in the spirit. Kasi yun talaga ang laban natin, nasa spiritual realm. Amen. Sa asawa, no? Siyempre, yung asawa natin, no? Minsan, sabi natin, kung asawa kong to, dati naman, hindi naman ganito to, ngayon, ganito na. No? Pag ikaw may problema sa asawa, no? How do you fight your battles? How do you fight your battles? Sinisigawan mo ba yung asawa mo? Ha? Inaaway mo ba? Kinukurot mo ba? Yes. So, ano ba? Nauubos na ba yung plato at platito sa bahay nyo dahil kapupukol mo? Tapos, after nyo mag-away, ano nangyari? Sino talaga nasaktan? Di ba ikaw din? Kasi hindi na kayo mag-uusap. O kaya yung asawa mo, aalis na lang. Sinong iiyak? Di ba ikaw din? Wala naman na-solve, di ba? Ang hindi natin nauunawaan, yung asawa natin kaya nagkakaganyan because there's a spirit behind it. Na nag-uudyok, tumutokso sa asawa mo para gawin yung mga mali na pinag-aawayan nyo. Sabi mo sa asawa mo, ano ka ba naman? Huwag ka na magbisyo. Masama yan, sayang yung pera. Iniipon mo na lang sana yan, makakatulong pa yan sa pamilya natin. Kaya bisyo ka ng bisyo. Pero matigas ang ulo. Walang pakialam, nagtataas din ng boses. Bakit? Pera ko naman to. Nagtatrabaho ako. Di ba? Yung mga dialogue ng mga ano eh. Sounds familiar, no? So ano mangyayari? Imbis na magbangayan kayo, imbis na magkasakitan kayo, learn to fight in the Spirit. Alamin mo what's the Spirit behind. Doon sa asawa mo, bakit siya nalululong sa ganung mga bagay. And then, yun ang awayin mo, yung Espiritu na tumutukso. Tinutukso lang ng kaaway yan. Amen. Mag-pray ka. Yun ang awayin mo. Yung Espiritu ng bisyo, Espiritu ng alak, ng sugal, pride. Yun ang awayin mo. Amen? Imbis na yung asawa mo. Tapos kung ikaw naman, no, yung asawa mo, may sinasabi dito sa'yo, mag-pray ka, baka meron ka din. Baka naman ikaw punong-puno ka ng anger and bitterness. Yung dating ginawa niyang mali hanggang ngayon, fresh na fresh pa rin sa'yo. Tuwing mag-aaway kayo, inuungkat mo palagi yun. No? Ganyan ang ginagawa ni Satan sa mga tao. Gagawin ni Satan, bubulungan yung isang tao, sasabihin yung mga masasamang bagay patungkol sa isang tao na yun, chichismis ka. Alam mo, si ganyan, ganyan. Ikaw naman, in-entertain mo, pinunong yung isip mo sa ganun. No? Tapos, pupunta si Satan doon sa kabilang tao naman, alam mo, si ganito, ganyan, ganun. Ikaw rin, pinuno mo yung isip mo, in-entertain mo. Ngayon, panagkita yung dalawang tao, sabi, ano yung pinagsasabi mo sa akin? Ikaw, ano rin pinagsasabi mo? Mag-aaway na ngayon, magbabangay. Sabi ni Satan, ang galing, yay, sabong. No? Pinag-aaway lang tayo Nilalaro tayo ni Satanas. Pero ang totoong culprit, walang iba kundi siya. Alamin natin, ano pang espiritu ang nanggugulo sa ating bayan?
Dinidivide tayo, no? Puro hatred, no, ang ibinibigay sa atin. Kapatid, fight the good fight. Identify the spirit behind that person. Identify the spirit behind the situations. No? Identify the strongholds. Minsan may stronghold dyan eh. No, may stronghold dyan. Yun ang ma-identify mo. And then, fight the good fight. Sabihin po natin lahat, fight the good fight. Lakasan po natin yung galit. Yung may galit naman, sabihin natin, fight the good fight. Yun. Grabe. We must fight the good fight. Question, how do we fight the good fight, Pastor? Meron pong isang instance in Mark chapter 9, verse 26. Meron pong demon-possessed na bata. Tapos yung tatay, lumapit po doon sa mga disciples ni Jesus. Wala po kasi si Jesus eh. So sabi ng tatay, tulungan niyo naman yung anak ko kasi demon-possessed. Gusto siyang patayin ng demon. So yung mga disciples, no, kinakas out nila. Tinuruan naman sila ni Jesus eh. Kinakas out nila pero ayaw lumayas ng demonyo. So hirap na hirap sila. Yung tatay parang ano ba nangyayari? Nahihirapan lang yung anak ko. Okay? Tapos dumating si Jesus. Pagdating ni Jesus, no, sabi nung tatay, ano ba na may mga disciple mo, hindi kayang palayasin yung demonyo sa anak ko. No? So si Jesus po yung nagpalayas. No? And then ang nangyari, lumayas yung demonyo, gumaling po yung bata. Now, sabi po dito, verse 26 to 29, then the spirit cried out, convulsed him gently, and came out of him, and he became as one dead. So that many said, he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Now, ito po nangyari. Katapos po lumayas yung demonyo, nagtanong po yung mga disciples, bakit hindi nila mapalayas yung demonyo? Ba't sila talunan? And when he had come in the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. So isang weapon in fighting the good fight against the enemy is prayer and fasting. So number one, how do we fight the good fight? Number one is by prayer. Amen? Sabihin po natin lahat, prayer. 1 Thessalonians 5:17, sabi po, never stop praying. Okay? Ang prayer time ay hindi po pag Friday lang. At magme-message si Pastora Erica, gising na po kayo, mayroon po tayong Friday prayer. Prayer, no, kailangan yan constant na pagpe-pray tayong mga kasi tandaan niyo po ito, no, we're in a battle every day. That's why sabi ng Bible, never stop praying. Okay? Prayer is part of the lifestyle of a Christian. Kapatid, kung ikaw naliligo araw-araw, kumakain ka 3 times a day, yan ang lifestyle mo, kapatid. Dapat lifestyle mo din ang prayer. Every day, kailangan nagpe-pray ka. Amen? When you wake up in the morning, you pray. Amen? Sa hapon, you pray. Pag may oras, you pray. Sa gabi, bago matulog, you pray. We pray every day. We pray, and we never stop praying. Make it a habit to pray always, regardless of place and time. Dapat ugaliin po natin na when something is happening, the first thing that you will do is pray. Even sa puso mo, you pray in the Spirit. Amen? Ganun po dapat. Okay? Ephesians 6, verse 18. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Ano po ba yung praying in the Spirit? No? Dalawang prayer po ang i-share ko po sa inyo. Una yung praying in the Spirit. Ano po ba yung praying in the Spirit? Praying in the Spirit is praying in your heart. Okay? Kahit hindi ka nagsasalita, okay? Pero yung puso mo,
at yung espiritu mo is focused on prayer. Kahit nga nasa jeep ka, no? Nasa jeep ka, maraming tao, no? You can still pray. Pray in the Spirit, no? Sa puso mo, no? Quietly, nakafocus ka in praying sa Diyos, no? That is praying in the Spirit. Praying in the Spirit is also allowing the Holy Spirit to lead you and teach you in prayer. No? Pag ikaw nananalangin din, no? Inaalaw mo lang yung Holy Spirit na ikaw ay gabayan at turuan sa pananalangin. Kaya minsan tayo yung prayer natin paulit-ulit lang, di ba? Pansinin niyo yung prayer nyo. Hindi siya exciting. Bakit? Kasi nagiging routine. Religiously. Pinag-pray mo yung humingi ka ng tawad. Pinag-pray mo yung anak mo, yung asawa mo, yung pamilya mo. Sunod, pinag-pray mo yung trabaho. Pinag-pray mo yung church. No? Tapos noon, Amen. Every day, ganun lang ang ginagawa mo. So ano nangyayari? Nagiging religious prayer lang. Paulit-ulit lang yon. Mapapansin mo parang nakakatamad na. Minsan nga yung amen mo sa umaga na kasi yung gabi, antok ka na. Amen. Umaga na pala. No? So, para maging exciting in prayer po natin, dapat we should pray in the Spirit. Listen, ganito yan. When you pray in the Spirit, ganito, Lord, pakita niyo po sa akin, Lord, ano po ba ang problema ng anak ko? Lord, ano po ba yung mga bagay na kailangan ko ipanalangin sa anak ko? Lord, ano po ba yung bagay na ipanalangin ko sa asawa ko? Lord, ano po ba yung bagay na ipanalangin ko sa workplace ko? Lord, reveal it to me. Speak to my heart, Lord. Pag ikaw naging sensitive in the Spirit, no, then you will see, may ipapaalala sa iyo ang Panginoon, o may ipapakita sa iyo ng Diyos na what's happening, and then you pray about it. That's praying in the Spirit. You are being led, and God is teaching you ano ba yung dapat mo ipag-pray. Ako ganyan mo, alam niyo, minsan talaga, sa totoo lang, pag yung Holy Spirit, tinanong mo, Lord, ano po ba pagpe-pray ko? Ang haba nun, maniwala ka sa akin. Ang daming ipapakita sa iyo. Sabihin mo, minsan yung 30 minutes, kulang eh. No? Sa dami nang papakita yung mukha ng isang tao. No? Na kailangan, Lord, pinapakita mo si ganito, Lord, ano gusto mong pag-pray ko sa Kanya? Pag-pray mo, may pinagdadaanan siyang ganito. Yes, Lord, pinagpe-pray ko si ganito, ganyan. That's praying in the Spirit. Amen? No, wag ho tayo maging routinary sa ating prayer. Okay? Now, another prayer na dapat din ay meron tayo is prayer of intercession. Sabihin po natin lahat, intercession. Ano po ba yung intercession? Intercession is, this time, you're not praying for yourself, you are praying for others. And you are waging war, you are standing in the gap for others. Okay? May mga tao kasi na halimbawa, I'll give you an example. Yung asawa mo na pasaway. Okay? No? Ang kailangan mo diyan is you need to intercede. Doon sa asawa mo, you need to stand in the gap. Ganito, yung asawa mo gumagawa ng kasalanan, hindi humingi ng tawad. Stand in the gap. Bilang isang Kristiyano, mag-pray ka, Lord, in Jesus' name, Lord, pinagpe-pray ko po yung asawa ko, Lord. Alam ko, Lord, naliligaw siya, Panginoon. Pero, Lord, dilalapit ko siya sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po siya sa kanyang mga pagkakasala. Kapatid, that is standing in the gap. You're standing for your husband, for your wife, and you are interceding for him or her. Na ang Diyos, no, ay kumilos din sa kanyang buhay. That is intercession. Hindi ang sarili mo pinagpe-pray, kundi pinagpe-pray mo ibang tao. Amen. Hallelujah. And then you are waging war against the strongholds. You need to, kailangan po natin ito, we need to intercede even for our church. Minsan meron tayong mga nakikitang mga bagay na sana ganito sa church, sana ganito ginawa natin, sana ganito. Kapatid, no? Pag-pray po natin yung ating church. We need to intercede for our church. Instead of na tayo ay magsalita, si ganito kasi ganito, si ganito. No. Let's intercede for our church. Let's pray for our church. Amen. Para hindi po tayo maisahan ng kaaway. So, intercession. Tingnan niyo po ito, Matthew 18 verse 18.
Truly I tell you, whatever you bind on earth, sabi po ng Panginoong Yesus, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Will be loosed in heaven. Kapatid, ganyan yung intercession. Nagdi-declare ka. No? Ano ba ang problema? Sabi ng Bible kasi, ang pangako ng Diyos, kung ano daw ang talian mo dito sa lupa, in the physical, tatalian din daw sa langit, in the spiritual. At kung ano man ang kalagayan natin, dito sa lupa, in the physical, kakalagan din ng Diyos doon sa spiritual. So ano yung dapat mong gawin? Kung ano yung problema, kung ano yung spirit, pag na-identify mo na, ibain mo. You wage war. Lord, in the name of Jesus, yung bisyo na umaalipin sa asawa ko, sa pangalan ni Jesus, dire-rebuke ko. Binabind ko in Jesus' name. The Bible says, pag tinalian mo dito sa lupa, in the spirit may mangyayari. Ngayon, sabi ng Bible din, kailangan may kalagan ka. No? So anong dapat mo ikalag? Sa asawa mo, Lord, in the name of Jesus, I declare sa asawa ko, Lord, mawawala na yung kanyang desire sa mga bisyo in the name of Jesus. Pinapakawalan ko, Lord God, yung holiness and righteousness sa buhay niya. Sabi ng Bible, kung ano yung kinalagan mo dito sa lupa, kakalagan din sa spiritual. Amen? Amen? May mangyayari in the spirit. Pag may nangyari in the spirit, makikita mo, magugulat ka na lang bigla-bigla, yung asawa mo, parang ayaw na niyang manigarilyo. Parang ayaw na niyang uminom. Parang ayaw na niyang magsugal. Parang pumapait na siya. Amen. Hallelujah. Bakit? Kasi tama yung pakikipaglaban natin. Imbes na awayin mo yung asawa mo, awayin mo yung espiritu na umaalipin sa tao na yan. Amen? Talian yung dapat talian. At release yung dapat i-release. Ano ba gusto mo mangyari sa asawa mo? Gusto mo ba ay maging faithful? Lord, I release faithfulness. Isa lang, Lord, ang mamahalin, ako lang, Lord. I-release mo yun. Ganon. Amen? Hallelujah. Nakakuha na kayo ng tip, ha? Second, how do we fight the good fight? Fasting. By fasting. Okay? Pastor, ano po ba yung fasting? Fasting is sacrificing your comfort to focus on God. Isa-sacrifice mo yung mga comfort things mo so that you can focus more on God. Kaya po ang fasting, usually ang ginagawa ay hindi kumakain. Bakit? Kasi that is something very comforting eh. Pag ikaw kumain, tama? So, isa-sacrifice mo yung comfort mo na so that you can focus on God. You see, kadalasan yan, yung mga tao, ayoko ng fasting kasi papayat ako. Ayaw mo nun? Ayoko ng fasting kasi magugutom ako. You see, fasting is feasting on God. Okay? When you fast, we feast. Pero hindi sa pagkain, but on God. Minsan kasi tayo, nagfa-fast tayo, pero we're not feasting on God. Fasting doesn't move God. Listen, fasting doesn't move God. It just moves us into His spiritual realm. Hindi ang Diyos ang namumove, kundi tayo ang minumove ng Lord kung nasaan siya. Whether you're seeking deliverance or wanting to walk in victory every day, develop a lifestyle of fasting. Okay? Kailangan po lifestyle yan. When you understand that the unseen world around us is spiritual, prayer becomes absolutely vital. When you come to the realization that there is a spiritual conflict going on constantly, fasting must become a regular habit. Maraming tao ganyan, struggle when it comes to prayer, struggle when it comes to fasting, pero this time, alam mo na dapat na this is your way to victory. Prayer and fasting. May mga demonyo talagang ayaw lumayas pag hindi ka nagpe-pray, pag hindi ka nagfa-fasting. Yun ang sabi ng Bible, nangyari sa mga disciples at kay Jesus. Amen? Si Jesus po, nag-fasting din. Si Jesus po nagfa-fasting din. Dito sa Matthew chapter 4, mababasa po natin yung istorya ni Jesus nung siya ay nag-fasting. Nung siya po ay nag-fasting, you see, si Satan dumating para siya ay awayin. Okay? Sabi dito,
verse 2 to 11, for 40 days and 40 nights he fasted and became very hungry. During that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus said to him, no, the scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Then the devil took him to the holy city. Ito na yung second temptation. The devil took him to the holy city, Jerusalem, to the highest point of the temple, and said, if you are the Son of God, jump off. For the scripture says, he will order his angels to protect you, and they will hold you up in their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. Jesus responded, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Again, butatan na naman si Satan. No? Hindi niya natukso si Jesus. Verse 8, next, the devil took him in the peak of the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you, he said. If you will kneel down and worship me, sabi ni Jesus, get out of here, Satan. Jesus told him, for the scripture says, you must worship the Lord your God and serve him only. Then the devil went away and angels came and took care of Jesus. The power of fasting, kapatid. Makapangyarihan niyang fasting. Pag tayo, regular po natin ginagawa yan, yung buhay po natin, no, laging fasted life, kumbaga. No? Si Satan will think twice na ikaw ay banggain. Why? Because you're always ready. Amen. You're always ready for a battle. Kasi ang buhay mo is, you have a fasted life. Number 3, how do we fight our battles? By using the Word of God as a sword. Minsan ito po ang hindi natin nagagawa. We don't use the Word of God as a sword. Minsan ginagawa lang natin, binabasa lang natin salita ng Diyos, and that's it. No, gamitin mo as a sword. Yung sword, no, hindi yan pan-display lang, no? Pinangahataw yan. Hebrews 4:12, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Okay, Ephesians 6:17, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Take the sword of the Spirit, which is the Word of God. So ano gagawin mo doon? Pangahataw mo kay Satan. The problem is, pag wala tayong baon, wala tayong bala ng salita ng Diyos. Hello? Nakakalimutan na natin yung sermon ni Pastor noong linggo. Ano mga ba yung sinabi ni Pastor? Ano ba yung? Diba? Anong dapat natin gawin? We should memorize by heart many powerful words of God. Kailangan by heart. Pag merong salita ng Diyos, verses na kung saan nagrema sa'yo o nangusap sa puso mo, kapatid, know it by heart. Huwag mong kakalimutan yun. Ipamuhay mo. Alam, para hindi mo makalimutan, ipamuhay mo kagad. Kasi pag hindi mo ipinamuhay agad, malilimutan mo yan eh. Okay? So, memorize by heart many powerful words of God. Listen, there is always a word of God in every situations na meron tayo. Mabuti man yan o hindi mabuti yung sitwasyon natin, there's always a word of God for that. Use it by declaring God's words into our situations. Ano ba yung sitwasyon mo? Ano ba yung nangyayari? May problema, may ano? Anong word of God para dyan? Anong dapat i-declare mo? Amen? Pag dineclare po natin yan, kapatid, we release faith. We release the power of His words. Tandaan mo, hindi mo salita yan. Salita ng Diyos yan. Amen? You see, the devil cannot win against God's word because God will always stand by His words. Kahit anong sabihin ni Satan, gamit ka pa salita ng Diyos. Kapatid, hindi mananalo siya. Bakit? Si Lord kasi nagsalita nun. Hindi ikaw pag salita ng Diyos ang ginamit mo, si Satan, hindi ikaw ang kailangan komprontahin mo si Lord, salita niya yan. May magagawa pa ba si Satan? Kung ang Diyos na ang
nasa harapan niya at kumikilos. Wala na. No? Ano ginamit ni Jesus? Salita ng Diyos. Man does not live by bread alone, but on every word that comes from God. Minagawa ba si Satan? Ano pa ba siya? Dahilan pa ba? Hindi na. Bakit? Tapos na yun eh. Word of God na yun. Wala na, no contest. Di ba? No contest na siya eh. So, move on na siya. Ibang tukso naman. Ganun eh. Pag tayo, alam natin yung salita ng Diyos at ipangahataw mo kay Satanas, si Satanas sasabihin niya, wala na akong magagawa. Kasi pag yan binangga ko, si Lord na babanggain ko. Ang Diyos na babanggain ko. Amen. Use it, kapatid, yung Word of God, para po tayo we must fight the good fight. Amen. And lastly, number 4, we fight the good fight by worship. Sabihin po natin lahat, worship. Worship. Hallelujah. Lahat po tayo marunong mag-worship. Lahat po tayo alam nito. Pero hindi natin alam that worship is powerful. Marami po sa atin, kala natin awit lang yan, kanta lang yan. No. Pag tama yung worship mo, kapatid, it is very powerful that even Satan takot siya sa ganyan. Tingnan niyo po itong storya na to in 2 Chronicles chapter 20. Si King Jehoshaphat of Kingdom of Judah, siya po ay merong kalaban. Napakarami ng kanyang kalaban. No, napapaligiran siya at sila ay lulusubin. Tingnan niyo po yung istorya kung paano worship ang ginamit nila against the enemy. Basahin po natin. After this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Alarmed, verse 3, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Then the Spirit of the Lord came to Jehaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph. And he stood in the assembly. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." Listen, minsan dyan tayo nagkakamali. Kala natin yung laban atin. Si King Jehoshaphat, listen, nakita niya na dumarating yung kaaway. Hindi siya nagtawag ng mga army. Sige, maghanda tayo. Ihasain niyo yung mga espada ninyo. Sige, mag-recruit pa tayo para malabanan natin. No. Hindi po yun ang kanyang inuna. Ang inuna po niya ay lumapit sa Diyos. King Jehoshaphat, dinala niya yung fight in the spiritual. Listen, dinala niya yung fight in the spirit. Dinala niya sa Diyos. Lord, inquire ako sa iyo, Lord. Pray ako, fasting ako. Lord, usap tayo. Then the word of God came. Sabi ng Lord, huwag kang matakot. Ako bahala dyan. Tandaan mo, itong laban na to ay hindi sa iyo, kundi laban ito ng Diyos. At yan ang tatandaan natin. Minsan, pagod na tayo, kalalaban dito sa physical things. Pero totoo, laban talaga ni Lord yan. Hindi mo lang hinahayaan si Lord kumilos. Okay? Si King Jehoshaphat, ganun. Tama yung kanyang response. Okay? Verse 18. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord, your God, and you will be upheld. Have faith in the prophets, and you will be successful." 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the Lord of His holiness as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever." As they began to sing and praise the Lord, okay, the Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Anong ginawa nila? No?
Ginawa nila, nag-worship sila. Naming kalaban, no? Sabi ng Lord, panalo na tayo, laban ni Lord. So, ano gagawin natin? Let's worship the Lord. So, anong ginawa nila? Habang sila ay papunta dun sa lugar of battle, nagwo-worship lang sila, sumasayaw sila, umaawit sila sa Panginoon. Habang sila ay umaawit, yung kalaban nagkakagulo na. No? Na-ambush na sila. Sila nag-away-away na. Walang nasaktan dun sa army ni King Jehoshaphat. Why? Because worship is powerful. Worship is powerful. Amen. Lahat naman tayo marunong yan, mag-worship. Worship will bring us victory, kapatid. Amen. Bakit po? Kasi when we worship, listen, when we worship, we touch the heart of God. And when we touch God's heart, God comes down and fight our battles. Pag tayo nag-worship, kapatid, hipuin mo yung puso ng Diyos. Kapag nahuipo mo yung puso ng Diyos, si Lord matutuwa, bababa, panalo ka na. Amen. Kaya listen, minsan kasi yung worship natin hanggang kisame lang. Ganyan lang oh. Kasi hindi talaga buong puso eh. When you worship the Lord, you give your best, all your heart, mind, soul, and strength. Just like loving God. Amen. When you worship the Lord, no, wala ka nang pakialam sa kahit sino man ang gusto mo lang, Lord, tanggapin mo yung worship ko. Yung worship mo hindi lang pangkisame, ang umaabot na hanggang langit. Amen? Pag umabot hanggang langit yung worship mo, mahihipo mo yung puso ng Diyos. Pag nahipo yung puso ng Diyos, bababa siya. Pagbaba niya, panalo na. Amen? That's why worship is very powerful. Kung gagawin po natin yan every day, kahit sa naroon ka, umaga pa lang, worship ka na. Okay? We invite God's presence to come down. Sa bahay nyo, listen, sa bahay nyo, mag-worship kayo. Invite the presence of God doon sa loob ng bahay nyo. Para yung atmosphere, maiba. Minsan, ang atmosphere, puro away na lang eh. Para maiba, learn to worship God. Amen? Sa office nyo, learn to worship. Kahit saan ka naroon, if you want God to move, learn to worship God. Pwede po ba tayong lahat tumayo? Last verse. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Sabi dito, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. The Lord is Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Amen? Listen, marami tayong troubles, battles, issues sa buhay po natin. Fight the good fight. Be spiritual. Be spiritual. Hindi ka mananalo, kapatid, kung dadali mo yan in the physical. Because hindi yan ang pagkilos ng Diyos. Si Lord, He moves in the Spirit. So be spiritual in fighting your battles. Amen? Bring your battles, kapatid. Bring your battles to God's throne room. May battle ka sa office, may battle ka sa bahay. Bring that battle into God's throne room. At doon sa harapan ng Diyos, hayaan mong makita mo na si Lord ang kumilos at gumawa. Amen? Hallelujah. Gusto nyo ba ang Panginoon ay kumilos? Right now? If you just allow God, may mangyayari in the Spirit, and it will manifest in the physical. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let's worship the Lord. God is here. I know God is speaking to our heart. Just allow God to move right now in the Spirit. Hallelujah, Lord.
worship you, Lord. Yes, Lord. You are moving in this place, Lord. In our midst, Lord. You are here, working in this place. Allow God to move in this place. Worship you. Worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. Oh Lord, touch our heart, Lord. I worship you. I worship you. You are here, healing every Lord, let there be healing, Lord. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. Mending every heart. I worship you. Come on, lift him up. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. You are, Lord. That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working, Lord. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
Pray. Right now, pray. Pag-pray mo right now, yung mga battles mo, God is listening right now. He's looking to our hearts. Oh, hallelujah. Come on. Fight the good fight right now. Intercede. Pray. Come on. Pray for your families. Pray for your loved ones. Pray for your children. Huwag mong hayaan na agawin ng kaaway, sirain ng kaaway. Come on, just intercede. Pray for them. Come on, declare in the Spirit what you want to happen. Rebuke mo yung mga ginagawa ng kaaway sa pamilya mo, sa buhay mo, sa trabaho mo. I-rebuke mo, i-cast out mo yung spirit na gumugulo, spirit na nag-i-enslave, spirit na nagwawasak. Come on, right now, pray. Pray in the Spirit. Release. Come on, right now in the Spirit. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, God is moving. God is moving. God is moving. God is moving. Come on. Jesus. Allow God to touch your heart right now. Come on. Fight. Paglaban mo, pamilya mo. Paglaban mo. Yung mga kapatid mo. Paglaban mo. In the Spirit, paglaban mo sila. Huwag mong hayaan na nakawin ng kaaway. Wasakin ng kaaway. Huwag mong hayaan na nakawan ka ng kaaway. Come on, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Fight the good fight. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah. Lord, I agree, Lord God, sa prayer ng aking mga kapatid, Lord. Yung nilalapit po nila, Panginoon, Lord, yung kanilang pamilya, mahal sa buhay, yung kanilang sitwasyon. Lord, in the name of Jesus, we say yes, we say amen. We declare, Lord God, Lord, in the heavenlies, there is victory. Lord, in the heavenlies, may nangyayari na, may ginagawa ka. You're breaking, Lord God, bondages. You're breaking curses. You're breaking the works of the devil sa buhay. It's sa puso ng bawat isa, and you're setting your people free in the name of Jesus. Lord, uproot now, Lord, yung sa puso ng bawat isa. If there's anger, bitterness, i-uproot mo right now. Tanggalin mo yung ugat. Lord, let there be forgiveness. Let there be restoration. Let there be release right now in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. It doesn't matter kung ano nangyari yung kahapon o ano man yung nangyari in the past. What matters right now is what you are standing at. Kung saan ka nakatayo at kung ano yung pinanindigan mo. The Word of God. Lord Jesus, hallelujah. Lord, let there be restoration sa lahat ng winasak ng kaaway. Lord, sa mga ninakaw ng kaaway, winasak na kaaway na relasyon, tinanggal yung joy, tinanggal yung love, tinanggal, Panginoon, yung happiness, yung peace. Lord, in the name of Jesus, let there be restoration right now. I-restore mo, Panginoon, kung ano yung ninakaw ng kaaway. Ibalik mo po, O Diyos, even greater, Lord God, yung ibubuhos mo sa kanila today. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po. Kung kami man ninakawan ng blessing ng kaaway, Lord, ibabalik mo, Lord. Ikaw po magsusupply, ikaw po magbibigay, Panginoon. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. At kung ano man yung stronghold ng kaaway sa aking mga kapatid na ito, yung kasalanan na kung saan na hindi nila matanggal sa kanilang buhay, Lord, in the name of Jesus, we declare, Panginoon, we cast out this spirit sa kanilang buhay. We cut off kung ano man yung stronghold na ito. And Lord, we declare, Panginoon, Lord God, a new life. We declare a new life, a new perspective in life. Never again na sila'y babalik doon sa kasalanan na paulit-ulit. In Jesus' name, in Jesus' name. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah.
Oh, you love us so much, Lord God. You loved us so much. You loved us so much that you're willing to do everything for us. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, I speak blessing. I speak blessings sa bawat isa. Let it be, Panginoon, that we will fight the good fight of faith. Every day, Lord God, if there are troubles, if there are battles, matatagpuan mo po kami praying. Matatagpuan mo po kami praying on our knees. Praying in the Spirit, interceding. Matatagpuan mo po kami, Panginoon, Lord God, Lord, worshiping you. Giving our best, Lord God, for you, Lord. Matatagpuan mo po kami, Panginoon, Lord God, using your word, Lord God, as a sword. Matatagpuan niyo po kami, Lord God, naka-fasted yung aming buhay, Lord God, for you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, let there be victory, Panginoon, sa bawat isa. Let there be victory at ma-enjoy po nila itong victory. I pray and declare, Lord God, right now, kung ano po yung ginawa niyo in the Spirit, it will manifest in the physical, Lord God. There will be, Lord God, a manifestation in the physical, Lord God. Because you are true to your words and you are real, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. All of this, Lord God, is for your glory. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord Jesus. Come on, sabihan mo lang sa Panginoon. Pasalamatan mo lang ang Panginoon for the victory, Lord. Thank you. Thank you for your love. Thank you for the victory, Lord God. Hallelujah. Glory and honor to you alone, Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, salamat po. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Come on, give the Lord a clap of praise. A clap of praise, come on. Yung palakpak na tagumpay na, come on. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God.